So mga par, sa naging episode nga po ng kwentuhan ng dating kampiyon na si Chris Algieri sa Probox TV, napag-usapan nito mga idol, ang naging laban nito kontra kay Errol Spence Jr. na siya ang unang nakanockout sa kanya sa bakbakan. Ano yan ni Algieri mga idol? Marami daw nang tatanong sa kanya kung si Errol Spence ba ang talagang pinakamalakas na kinalaban nito sa kanyang karera sa boxing sports. Dahil na-knockout ito sa kanyang sariling prime. Well, tinanggi nga mga idol ni Chris Algieri ang kwento na si Errol Spence ang pinakamalakas na sumuntok sa kanyang mga nakalaban. May lakas naman daw ang mga kamao ni Spence. Pero kung ikukumpara daw ito mga idol kay Manny Pacquiao, mahina daw itong si Spence. Sa kabila na siya pa ang natural na welterweight fighter. At si Pacman galing lamang sa mababang dibisyon. Na-knockout lang daw si Algieri kay Spence mga idol dahil sa mga volume punches na tinatapon nito na hindi talaga kayang depensahan ni Algieri. Dagdag pa ng dating kampiyon, magkaiba daw talagang suntok ni Pacman at Spence. Si Spence daw malalaman mo na mahina dahil bago ka daw masaktan sa bakbakan, dapat daw makalanding muna ito ng 5 hanggang 7 beses na kamao bago mo maramdaman ang bigat ng kamao niya. Kay Pacman naman daw mga idol, meron itong 1 kill shot sa bakbakan na kapag natamaan ka ng sulit ni Pacman, may tsansa ka talaga na makatulog. At natikman na daw ito ni Algieri mga idol, kung saan dito niya inamin na kung hindi lang daw siya bata-bata sa oras na yon, inabot daw nito mga idol ang ginawa ni Pacman kay Ricky Hatton, kung saan natulog ito sa round 2 ng kanilang bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, dating 2 Division Champion Demetrius Andrade, sinabing na intindihan niya daw mga idol ang Unified Super Middleweight Champion Canelo Alvarez. Bakit iwas ng iwas daw ito na labanan si David Benavides? Wala daw siya reklamo mga idol kung ayaw talaga lumaban ni Canelo kay Benavides. Kahit siya daw mga idol si Canelo, iiwas daw talaga ito kay David Boy. Masyadong halimaw daw kasi mga idol ang Mexican Monster para kay Canelo. Kaya tama lang daw na iniwasan niya ito sa bakbakan. Hindi naman daw sa minamaliit nito ang kakayahan ni Canelo. Sa totoo lang daw, kumpletos recados naman daw ang galawan ni Canelo na kung ikukumpara mo ito kay David Benavides, mas angat daw talaga ang skills nito kay Benavides na isa lamang one-dimensional na fighter. Bagamat lahat daw ng advantage ni Canelo mga idol, baliwala lang ito kapag nakalaban ito si David Benavides. Lalamunin lang daw siya ng buhay ng Mexican Monster. Masyadong agresibo at brutal daw ang galawan ni Benavides. Higit sa lahat daw mga idol, ang laki nito na siya daw talaga nagpapahirap sa kanyang mga kalaban. Ganito rin kasi mga idol ang pagkakaalala ni Andrade nung nilabanan nito si David Benavides. Akala niya kaya niya ito i-outbox at dudurugin lang nito si Benavides na walang kahirap-hirap sa bakbakan dahil alam daw nito mga idol sa kanyang sarili na siya daw talagang mas magaling, mabilis at talentado kumpara kay Benavides. Ang ganda daw mga idol ng game plan nito sa laban kay Benavides, pero sa unang bahagi lang daw nito ng laban niya nagawa at pagdating daw sa kalagitnaan ng round, parang nauubos daw na kandila itong si Andrade. Nararamdaman na daw nito mga idol ang pagiging brutal makipaglaban ni Benavides. Kaya tiyanta ni Andrade mga idol, parehong bagay lang daw ang sasapitin ni Canelo kay Benavides. Sakali makalaban niya ito sa gitna ng ring, yung tipong uubusin ang lakas mo sa una, tapos kung pagod ka na mga idol, saka ka nito tatapusin sa bakbakan.